Magandang araw pong muli sa inyo na sumusubaybay sa ginagawa po naming educational video ukol sa mga background at naging buhay pagkatapos ng pagtuturo ng mga Tome site sa Cavite. Sa pagkakataon pong ito, ang ipaglilingkod ng Cavite Studies Center ng De La Salle Dasmariñas ay ang 2 na tauhan ng kasaysayan ng edukasyon ng Cavite. Ito ay si Captain Harrison Carrick ng US Army Volunteer at ang Tome site na si Moulton A. Colton. Pinagsama namin ang 2 tauhan na ito na maituturing na pinaka-influential sa ating probinsya sa kadahilanan na naglingkod sila bilang mga unang superintendent ng mga paaralan sa Cavite. Bago po lamang tayo magpatuloy ay hinihiling po namin kung bago pa lamang kayo sa aming channel, mangyari po lamang na mag-subscribe, like at comment at mag-share upang higit na marami ang makapanood ng aming ginagawang pag-aaral. Kaya po atin nang simulan ang ating educational video. Sa pag-aaral pong ito ay atin munang lilinawin na nagkaroon ng 2 uri ng gobyerno ang mga Amerikano sa Pilipinas. Una ay ang pamahalaang militar na nagsimula noong 1898 nang sakupin nila ang Maynila at nagtapos ito noong 1901 sa paglalagay ng pamahalaang sibil na unang pinamunuan ni William Taft. Isa sa mga estratehiya ng mga Amerikano sa Pilipinas sa panahon ng kanilang pananakop ay ang gamitin ang edukasyon bilang instrumento ng pasipikasyon. Sa mga unang taon pa lamang ng digmaang Pilipino-Amerikano, ang mga area na kanilang nasakop ay binubuksan na ang mga paaralan, at ang ilan sa mga sundalong Amerikano ay naatasan na pansamantalang magturo, kasama rin sa ipinaloob sa operasyon ng mga eskwelahan na ito ay ang mga gurong Pilipino na dati nang naglingkod sa sistemang pang-edukasyon ng Espanya. Isa sa mga dokumentadong pagtatayo ng eskwelahan sa panahon ng pamahalaang militar ng mga Amerikano sa Pilipinas ay ang sa bayan ng Silong, Cavite na itinayo noong buwan ng Hunyo taong 1900 at binuksan ni Colonel Schuyler ang nabanggit na paaralan at naging operasyonal sa timeframe ng panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ang isa sa inatasan ng hukbong Amerikano na mamuno ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay si Captain Harrison Summers Carrick ng US Army Volunteer na noon ay nakatalaga bilang pinuno ng mga sundalong Amerikano sa Sariaya na sakop ng probinsya ng Tayabas. Ukol sa educational background ni Captain Carrick, nagtapos siya sa Dixon College sa Illinois noong 1894. Naging teacher sa kanyang estado at nagsilbing principal ng Lostant High School sa Sandy Creek, Illinois. Nagbitiw sa kanyang katungkulan sa pagtuturo sa pagsiklab ng digmaang Espanyol-Amerikano noong 1898. At dinala sa Cuba at pagkatapos ay sa Pilipinas upang makipaglaban sa digmaang Pilipino-Amerikano ng 1899. Isa sa mahalagang kakayahan ni Captain Carrick ay ang kanyang mabilis na pagtatamo ng kahusayan sa wikang Espanyol at Tagalog, na kanyang nagamit sa pasipikasyon ng mga nasakop na area ng mga nasa rehiyong Katagalugan, isang kahusayan na mahalaga sa tinatawag na public relation ng hukbong Amerikano. Dahilan sa kanyang educational background at teaching experience, bago ang Spanish-American War, at kanyang kahusayan sa mga wikang Tagalog at Espanyol. Si Carrick ay itinalaga na maging Division School Superintendent ng kabuuan ng rehiyon ng Katagalugan at probinsya ng Camarines sa Kabikulan. Sa panahon ng pamumuno ni Carrick ay inikat niya ang kabuuan ng dibisyon na kanyang nasasakupan at gumawa ng obserbasyon sa kahandaan ng pagtanggap ng mga magulang sa sistema ng edukasyon at ang kabuuang kalagayan ng mga eskwelahan. Binanggit sa ulat ni Carrick ang kahandaan ng mga magulang na papag-aralin ang kanilang mga anak at ang kagustuhan ng mga mag-aaral na pumasok sa mga eskwelahan.
Ito ay dahilan sa nakikita nila ang oportunidad pangkabuhayan sa pagkakaroon ng mga estudyante ng kahit maliit na kaalaman sa wikang Ingles. Samantalang ang paaralan naman ay nasa hindi maayos na kaayusan at kakulangan sa mga kagamitan. Napansin din ni Kerek, ang bayan ng Cavite kung nasaan ang opisina ng dibisyon, sa una ay higit na pinaglaanan ng malaking pondo ang pulisya na nagkakahalaga ng 320 piso, na 20% lamang nito ang nakalaan para sa edukasyon. Subalit sa paglipas ng ilang buwan ay nagkaroon na ng paligsahan ang mga bayan sa kanyang nasasakupang dibisyon, ito ay ang kompetensya ng mga bayan-bayan na magpatayo ng mga paaralan. Nang maitayo ang pamahalaang sibil ng mga Amerikano para sa Pilipinas, si Kerek ay pansamantalang itinalaga ni Gobernador General William Taft upang maglingkod bilang Division Superintendent of Schools ng Pilipinas sa panahon ng transisyon mula sa gobyernong militar tungo sa gobyernong sibil. Sa ganitong pansamantalang pagtatalaga, ay nakatulong siya ng sumunod na General Superintendent ng Bureau of Education na si Fred W. Atkinson sa pagbibigay ng mga oryentasyon ukol sa uri ng sistema ng edukasyon na nararapat na ipatupad sa Pilipinas. Sa pagkakatalaga kay Fred Atkinson bilang General Superintendent ng Bureau of Education ng Pilipinas, si Frederick Kerek ay bumalik sa Amerika at ipinagpatuloy ang kanyang serbisyo sa hukbong Amerikano hanggang maabot niya ang ranggong koronel. Si Harrison Kerek ay namatay noong 1939 sa edad na 65 at inilibing sa Arlington National Cemetery sa Washington, D.C. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.